Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong MP3 ngayon pong gabing ito. Salamat sa bawat isa na naglaan ng oras para makibahagi sa atin pong pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon, pag-aaral ng kanyang salita at pananalangin. Kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa sa atin ay ligtas sa kahit anumang baha o kahit anumang karamdaman na dulot po ng atin pong panahon. Patuloy po tayong mag-ingat at patuloy po nating ipanalangin ang kaligtasan, ang provision, ang tulong ng ating pong gobyerno sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng malakas na ulan na ito, no? Ng habagat. At patuloy din natin pong ipanalangin ang bawat isa na tayo po ay protektahan ng Panginoon sa mga parating pa ng mga bagyo. Ngayong gabi mga kapatid, nawa ang bawat isa ay handa na atin pong pag-aralan ulit ang kanyang salita sapagkat naniniwala ako ngayong gabi na meron pong napakahalagang mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa isa sa mga talata po ulit buhat sa atin pong Bible readings. At ito po ay makikita natin sa Jeremiah chapter 46 verse 28. Jeremiah 46:28. Ang sabi po dito, "Do not fear, O Jacob, my servant, for I am with you, declares the Lord. Though I completely destroy all the nations among which I scatter you, I will not completely destroy you. I will discipline you, but only with justice. I will not let you go entirely unpunished." God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa pagkakataong ito na inyo pong binigay sa amin. Salamat po na sa kabila na masama ang panahon, malakas ang ulan at marami po ang nabaha sa amin, ay meron po kaming pagkakataon, meron kaming kalayaan na natingnan ang inyo po Panginoong salita at makita namin, Panginoon, kung ano ba ang mga dapat po namin gawin pagka kami ay nakakaharap sa mga ganitong panahon, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo na kami sa aming pag-aaral sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong Monday, marahil tayo pong lahat ay nagulat sa dami ng ulan na bumuhos. Ano po? At alam niyo naman dito po sa Metro Manila, ano po? Pagka umulan ng ganung kalakas at ganun katagal, automatic baha po agad, kabi-kabila. At I'm sure marami po sa mga kababayan natin ang na-stranded, ano po, naipit sa mga bahang ito. At hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin po itong mga ganitong panahon, ano, na malakas ang ulan, kayo po ay nagbabiyahe, at biglang sa inyong pupuntahan ay baha. Na-stuck kayo doon, ano po. Naranasan na po namin yan nung kami po ay nakatira pa sa Taguig. 5 oras po kami na nakatigil sa kalsada sapagkat yung amin pong daraanan ay baha. No, walang makalampas sapagkat natatakot na baka tumirik o baka maanod ng tubig yung mga sasakyan at ito ay tuluyang masira. Pero mga kapatid, sa gabing ito, kung kayo po ay nakaranas na maipit sa mga ganito pong sitwasyon, ano ang inyong naiisip? Ano ang inyong nararamdaman? At ano ang gusto nyong gawin? Madalas, tayo po ay natatakot, di po ba? Sapagkat hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo, no? Kung gaano katagal kang nananatili sa ganung sitwasyon. At kung meron ba na makakatulong sa atin, lalo na, no? Mas nakakatakot kung ang haba ng pila. So, kung may dumating mang tulong, makakasama kaya tayo sa mga tutulungan. Yung mga bagay na yan po, ang mga naiisip, nararamdaman natin at nagpapatigil sa atin kung ano ang dapat nating gawin na pagkilos sa mga ganitong sitwasyon. Di po ba? At ngayong gabi mga kapatid, kung tayo po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, no? Nasa kalagitnaan ng mga bagay na hindi natin maintindihan at maipaliwanag, no? Hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo po ay natatakot, tayo po ay nababahala. Ang salita po ng Panginoon na pag-aaralan natin ngayon ay magtuturo po sa atin anong dapat nating gawin, ano ang dapat nating isaisip, ano ang dapat nating maramdaman sa mga ganitong pagkakataon. Pinamagatan ko po ang atin pong mensahe ngayong gabi, do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot. Marahil narinig nyo na
ang pabagat ng mensaheng ito sa marami ng mga mensahe po na aking naibahagi. Ngunit ito pong ating mensahe ngayon ay iba kaysa doon po sa mga previous na akin pong naibahagi na ang title din ay Do Not Fear. Ayon po sa mga Bible scholars, ito ang pinakamadalas na ulitin na utos ng Panginoon dito po sa Biblia kung ito'y inyong babasahin. At ayon po sa ibang mga researchers, meron daw pong 100 to 150 verses na nagsasabi na do not fear, Huwag kang matakot. At ako'y naniniwala ngayong gabi, mga kapatid, nasa lahat ng utos ng Panginoon, ito ang nakapagbigay ng kaaliwan, ng kapayapaan, at lakas ng loob sa atin, Pagka sinabihan tayo na do not fear. Sapagkat sa buhay na ito, whether we admit it or not, maraming mga bagay, maraming mga nangyayari sa ating pong buhay na para bang tayo ay naiipit sa iba-ibang mahihirap na sitwasyon na hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin. At kung tayo po ay nasa ganoong sitwasyon sa gabing ito, ang utos sa atin ng Panginoon, do not fear. Huwag tayong matakot. Kaya nawayan po ang ating sabihin sa ating pong puso, sa ating mga isipan ngayon, every time na tayo po ay nasa gitna ng kahit anumang pagsubok. Do not fear. Huwag tayong matakot. Ang bahagi pong ito na atin pong pag-aaralan, itong sulat ni Jeremias, ito po ay tungkol sa dalawang bansa, malaking bansa, superpowers, na sila ay maglalaban at naipit sa gitna ang Jerusalem or ang Judah. Ang dalawang superpower na bansang ito ay ang Babylon, which is Iran ngayon, at itong Egypt. Okay? Noong unang panahon, ang pinaka-superpower noon, nung panahon po na sinulat dito ni Jeremias, ay ang Egypt. Kaya, nung nalaman ng mga Hudyo, ng Southern Kingdom na sasakupin sila ng Babylon, sila ay humingi ng tulong sa Egypt na siyang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagalit sa mga Israelites. Bakit mas pinuntahan pa nila, bakit mas hiningan pa nila ng tulong ang Egypt na kala nila ay napakalakas? Bakit hindi nila naalala na tumawag sa Panginoon na siyang nagliligtas sa kanila time and time again? Mga kapatid, ngayong gabi, pagka tayo po ay dumadaan sa iba-ibang mga pagsubok, ang una ba nating iniisip na hinga ng tulong ay yung isang tao o yung isang samahan, isang grupo na akala natin ay malakas, Akala natin ay magbibigay sa atin ng tagumpay, na nakakalungkot sapagkat madalas pagka ganun po ang ating tendency, tayo po ay nabibigo hanggang sa ma-realize natin na sa Diyos tayo tatawag. Kumbaga ang Panginoon lagi ang last resort. Di po ba? At yan po ang nangyari sa mga Hudyo, sa mga Israelites. At itong mga Israelites, bakit sila sasakupin ng Babylon? Sapagkat sila po ay matigas ang ulo. Ano po ang kanilang ginagawa? Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay susunod sa akin, kung ako lang inyong sasambahin, you will be blessed. You will be victorious. Kaya lang, ito pong mga Israelites na ito, itong mga Hudyong ito, they chose to worship other gods. At gaya ng sabi ko po last week, plinano pa nilang patayin si Jeremias or si Jeremiah sapagkat wala nang ginawa itong si Jeremiah kundi sabihin yung judgment ng Panginoon sa kanila. Wala nang ginawa itong si Jeremiah kundi i-expose sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sa kabila po na paparusahan ng Panginoon ng mga Israelites, meron po siyang utos sa kanila. At ito nga po, do not fear. Okay? Makikita natin yan actually sa verses 27 and 28. Pero magfo-focus lang po tayo dito sa verse 28. At again, ito rin pong utos na ito ay para sa atin. Sapagkat katulad nila na sila ay naipit din sa labanan ng dalawang superpowers or malalaki at malalakas na bansa. Tayo po ay naiipit sa bangayan, or sa maybe lihim na alitan ng dalawang superpowers
na bansa, no? Ito ay ang Amerika at ang China, na marami ring mga superpowers na nakaabang, no? Once na magkaproblema. At yun nga po, tayo ay nasa gitna ng mga superpowers na ito. At nakakapangamba, di po ba? Nakakabahala ano ang pwedeng mangyari. Sapagkat kaya nga tayo po ay hanggat maaari diplomatic ang ating approach sa pambubuli po sa atin nitong malaking bansang ito. Ay dahil sa kung tayo ay papalag, ano, kung tayo po ay lalaban, marahil ay sa isang iglap, tayo po ay mawawasak itong ating pong bansa. Huwag nawa na ipahintulot yan ng Panginoon. Ano po? At yun nga po, pagka naandun tayo sa ganung sitwasyon, no, tayo pong mga mananampalataya, ito po ang utos sa atin ng Panginoon. Do not fear. At dito po sa utos ng Panginoon na ito, ay meron 3 pangako ang Panginoon. No? Kung bakit hindi dapat tayo matakot pagka tayo nasa kalagitnaan, no po, ng tiyak na kapahamakan or kaguluhan. Katulad po ng mga Hudyo na ito. Ang una na makikita po natin, kung babalikan natin itong verse 28, ang sabi niya, "Do not fear, O Jacob, my servant, for I am with you, declares the Lord." Okay? So ang una na pangako ng Panginoon para hindi po tayo matakot sa gitna ng mga pagsubok. His enduring presence. Ano? His enduring presence. Ang kanyang nananatili or yung kanyang matatag na presensya. No? Hindi nagmamaliw, hindi nagsasawa, hindi kumukupas, no po, na pananatili. Kumbaga, sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelitang ito, sa kabila na ipanaranas sa kanila ng Panginoon ang lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala, lahat ng tagumpay, no? Napili pa rin ng mga Hudyo na ito na sumuway sa Panginoon. Pero sa kabila noon, naandun pa rin. Hindi pa rin sila iniiwanan ng Panginoon. At alam po ninyo, hindi pa rin sila iniiwanan ng Panginoon. Lalo na nung sila ay nasa gitna ng nag-aaway na 2 superpowers. Ano? At ganun din po tayo mga kapatid. Kung atin pong isinuko na ang buhay natin sa Panginoon, no po, tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Ito po ang ating maaasahan na pangako ng Panginoon sa atin, no? His enduring presence. Kahit anong mangyari sa buhay po natin, kahit anong piliin natin, mali man yun o tama, no po, ang Panginoon hindi siya bibitaw, no? Hindi niya tayo iiwanan. Yan ang sabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 5. Ano po? Never will I leave you, never will I forsake you. No? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. At sa puntong ito nga po, dito po sa Jeremiah chapter 46, no po, kung babasahin natin yung mga previous chapters, ay talagang pinakita dito ng Panginoon yung mga kasalanan, yung pagsuway ng mga Israelites at kung paano ng Panginoon paparusahan sila dahil sa pagsuway na yun. Ngunit sa kabila noon, ang sabi ng Panginoon dito, "Do not fear, O Jacob, my servant, for I am with you, declares the Lord." No? Ito ang Panginoon mismo ang nagsabi, no? Hindi niya pinasabi kung kanino pa man. At alam po ninyo, sa panahon na tayo po ay nababahala, natatakot, no? Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari, no? Hindi natin alam kung tayo ay safe. Napakahalaga na alam natin na ang presensya ng Panginoon ay matatag, no? Hindi tayo iiwanan. Ang una na makikita po natin dito na magbibigay sa atin ng encouragement, no? Comfort at magtatanggal sa atin ng takot, ano po? Ay meron tayong constant companion, ano po? Nung pinangako niya yung kanyang enduring presence, ang ibig pong sabihin nun, we have a constant companion. Meron tayong parate na kasama.
Ang sabi ni Haring David dito po sa Psalm 139 verses 7 and 8, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there." So, dito po pinapakita at sinasabi ni Haring David, kahit saan ako pumunta, no, kahit sa kataas-taasan, kahit sa kaila-ilaliman, o kahit sa napakalayong lugar, you are there, no? You are with me, no? Hindi ako makakawala at hindi rin ako makakatakas. Hindi ako makakapagtago sapagkat ang Panginoon kahit saan tayo pumunta ay naandun siya. Ang Panginoon kahit ano ang mangyari sa atin, ano ang sitwasyon natin, no? Kahit madilim yung ating nilalakaran, God is there, no? We have a constant companion, no? Meron tayong kasama. At again, nung sinabi ng Panginoon na do not fear, ito po ang una niyang pangako, no? His enduring presence. Na ang ibig sabihin, you will always have a companion, no? Kahit na yung mga tao ay iniwan ka na, lalo na yung mga ine-expect mong sasama sa iyo, ay iniwan ka na, nawala na, umalis na, or umanaw na, God will always be there, no? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Okay? And then ang pangalawang kahulugan po nitong enduring presence, hindi lamang constant companion but capable helper, no? Capable helper, no? Nung pinangako ng Panginoon yung kanyang enduring presence, no? Para mawala itong takot natin, meron tayong malakas na katulong, no? Malakas na katuwang sa bawat pagsubok na atin pong nakakaharap. Okay? Ang sabi po dito sa Psalm 54 verse 4, "Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me." Okay? Pansinin niyo yung salitang surely God is my help. Siguradong sigurado, walang kaduda-duda. Ang Diyos ang aking katulong. Ano? At ang sabi pa niyan, the Lord is the one who sustains me. Ang Panginoon ang nagtataguyod sa atin. Mga kapatid, kung hanggang ngayon tayo po ay malalakas pa, tayo po ay buhay pa, no? Nakakapunta pa tayo sa mga gusto nating puntahan, nakapagbasa pa tayo, nakakapanood pa tayo, nakakapakinig pa tayo at nakakaunawa pa tayo. Ang dahilan po nun is because of this verse, no? Nitong Psalm 54 verse 4. God is our help and God is the one who is sustaining us. Hindi kung ano paman. At kung tayo po ay magpapatuloy pa sa buhay na ito, it is God who sustains us. Okay? So yun po ang ibig sabihin nung pinangakuan ng Panginoon itong mga Israelites at maging tayong ngayong panahong ito, that I am with you. No? Yun po ay yung tinatawag na enduring presence. Ang dalawang kahulugan nun, we will have a constant companion and a capable helper. Ang Panginoon po ang may kakayahan lang na tumulong sa lahat ng atin pong mga problema, magbigay ng solusyon sa lahat ng mga kabigatan natin sa atin pong buhay. Ang sabi pa po sa Hebrews chapter 13 verse 6, "So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me?" Okay? So dito po sinabi po ng writer ng Hebrews, kumbaga ay kanyang mention yung nakalagay sa Psalm 118 verses 6 and 7. Ang sabi niya, "The Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me?" Kaya mga kapatid, pagka ang Panginoon pala ang ating katulong, hindi po tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat mangamba, no? Hindi po dapat tayo mag-alinlangan. At lalo tigit, hindi po tayo dapat umayaw, no? Kundi lalo tayong magpatuloy sapagkat meron tayong kasama, no? Hindi lang constant companion but capable helper, no? Kumbaga, active din, no? Napakalakas po nitong ating kasama na ito sapagkat ito ay Diyos. Kaya kung kasama natin ang Panginoon, ang sabi nga nung sumulat ng Hebrews, what can man do to me? Okay? So lahat ng pagsubok,
lahat ng mga problema na gabundok, no, malalampasan at mapapagtagumpayan natin. Hindi dahil sa lakas at talino natin, kundi dahil sa ating Panginoon na nangako that He will be with us. No? That His enduring presence, no, will always be with us. Okay? So yun po ang una na pangako na makikita natin nung iniutos niya, don't be afraid. His enduring presence. Ang pangalawa, His eternal preservation. His eternal preservation. Kung babalikan po natin ang Jeremiah chapter 46, verse 28, ang sabi dito sa second part, though I completely destroy all the nations among which I scatter you, I will not completely destroy you. Okay? So dito po pinalalahanan ng Panginoon itong mga Israelites sapagkat ang usapan nila nung kanilang mga ninuno na pagka sinunod niyo ako, you will be blessed. Talagang walang mananalo sa inyong puwersa because I will fight for you. Pero the moment you disobey me, ay masisira kayo, mangangalat kayo, at gagamit ang Panginoon ng mga bansa, malulupit na bansa para pahirapan sila. But ang sabi niya dito, I will preserve your race. Siyempre, dito po sa grupo na ito, hindi naman 100% matatigas ang ulo nila. Merong mga iilan dyan na obedient pa rin. Di po ba? At ako'y naniniwala na yun ang ipipreserve ng Panginoon. At dito ipinakita niya yung dalawang kahulugan nitong eternal preservation na ito, na kumbaga hindi lamang dito sa lupa ipipreserve sila, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ang una na makikita natin, it is an unending covenant. Okay? It is an unending covenant. Itong pangako ng Panginoon sa mga Israelites na hindi talaga sila totally lilipulin. Bakit hindi gagawin ng Panginoon yun? Sapagkat yun ang kanyang pangako, yun ang kanyang covenant. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change, so you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Okay? Dito pinakita ng Panginoon na hindi siya nagbabago. Kung ano yung pinangako niya noon, na ipipreserve sila. Bagamat sila ay mga ngalat, bagamat sila ay paparusahan ng Panginoon, pero hindi sila wawasakin ng Panginoon, kundi ipipreserve sila. At dito nga sa Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change, so you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Kahit na matigas ang ulo ng mga Israelites, itong descendants ni Jacob, pinipreserve pa rin ng Panginoon ang lahing ito. Kahit na ito ay napakaliit, napakasimple, pero ito ang pinili ng Panginoon na bansa. At ito po ang makikita natin sa kanyang salita. Kaya ito pong Israel, ang dami ng attempt to annihilate Israel ng iba-ibang mga bansa. Ang Germany, ang alam na alam po natin sa kasaysayan ay yung ginawa po ni Hitler na talagang pumatay siya, halos 6 million Jews, kasi talagang gusto niya na burahin itong lahing ito. Pero makita po natin, dahil po sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon that the Lord will preserve this race. Kahit ano pang attempt ng pinakamalakas na bansa, hindi po sila mabubura. So, yan po ang unang makikita natin na kahulugan nitong eternal preservation. Yung unending covenant, itong pangakong ito, hindi ito natatapos. Okay? And then ang pangalawa, an unbreakable continuity. An unbreakable continuity. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi lamang po ito ipinangako sa mga Israelites. Hindi lamang po ito pinangako sa mga sumusunod sa Panginoon ng mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, Hudyo ka man o hindi. Ang sabi po sa Galatians chapter 3 verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung ikaw daw ay naka kay Kristo, at ang kausap niya dito ay mga Galatian believers, ang ibig sabihin, hindi po sila mga Hudyo. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, kung ikaw
kahit hindi ka Hudyo, tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay kasama sa lahi ni Abraham. Okay? At sino ba yung lahi na nagmula kay Abraham? Ito pong mga Hudyo. Kaya spiritually, mga kapatid, no? Tayo po, dahil tayo na kay Kristo, tayo po ay kasama sa lahi ni Abraham. At ang sabi niya dito, and heirs according to the promise. Tagapagmana rin po tayo ng pangako ng Panginoon kay Abraham. Ano ba yung pangako niya? Nakalagay po sa Genesis chapter 12, you will be a blessing to many nations. No? God will bless those nations who will bless you, and He will also curse those who will curse you. At ito po ang isa na pangako niya. No? Kailanman hindi na tayo mahihiwalay sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 10 verses 28 and 29, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Okay? So lahat po ng sumusunod sa Panginoong Hesukristo, no? Katulad ng tupa na sumusunod sa kanyang pastol, ano po? Ay bibigyan ng eternal life. At walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanila sa Panginoon. So ito pong pangakong ito ng eternal preservation ay dapat magbigay sa atin o magpawi ng atin pong takot sapagkat kailanman hindi na tayo mawawala, kailanman hindi na tayo maaagaw ng ating pong kalaban, kailanman hindi na tayo mapapahamak muli. Marahil ang tanong, at ito marahil ang pinangahawakan ng ibang mga grupo na walang eternal security. No? Ay paano yan? Ay di aabusuhin ng mga Kristiyano. Itong mga talatang ito kung itong iyong pinaninindigan. Well, dalawa ang dahilan kung bakit aabusuhin ng isang tao ang pangakong ito. Una, hindi talaga siya mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, He is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang ibig mong sabihin, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago na. No? Na ang ibig sabihin din po nun, patuloy na mag-i-improve ang kanyang buhay. Hindi sa pasama, kundi sa pabuti. Ang pangalawa, ang isang tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan, sa kabila tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, marahil hindi siya ay Kristiyano, kundi pangalawa, yun ay didisiplinahin ng Panginoon. Katulad din ng mga anak natin. No? Pagka sila ay pasaway, sila ay didisiplinahin. Okay? So ito po ang pangalawang pangako ng Panginoon, no? Para wag tayong matakot, para mawala itong fear natin kung tayo nasa kalagitnaan ng pagsubok. Hindi lamang enduring presence, but eternal preservation. Ang pangatlo at ang panghuli na kanyang pangako ay His essential purification. His essential purification, ang kanyang mahalagang paglilinis. Ang sabi dito sa verse 28, sa last part, I will discipline you, but only with justice. I will not let you go entirely unpunished. Napakaganda sabi niya, I will discipline you, but only with justice. Kumbaga, patas ang kanyang pagdisiplina sa atin. At hindi lang patas, kundi may dahilan kung bakit tayo didisiplinahin. Kung tayo po ay gumagawa ng mali, kung tayo ay laging sumusuway. Katulad po ng mga Israelites na ito. Yun nga po, talagang they decided to disobey God, to worship other gods. Kaya pinadala ng Panginoon itong Babylon, si King Nebuchadnezzar para sakupin sila, alipinin sila at pahirapan sila. Para paalalahanan sila ng mali, yung kanilang ginagawa, para sila ay disiplinahin, para sila ay linisin sa kanilang pagkakamali. May dalawa tayong makikitang dahilan kung bakit po, as sinabi ng Panginoon dito na kailangan kang disiplinahin. Kung bakit kailangan ng essential purification. Una, to remove us from destruction. Para tanggalin tayo sa tiyak na kapahamakan. Kasi kung hahayaan tayo ng Panginoon na gumawa ng masama, ay ito'y ikapapahamak natin
pagsisisihan po natin ito. Ano? Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 11 and 12, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke. Because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in." So dito, ang sabi po ni Haring Solomon sa kanyang anak, huwag kang magagalit sa Diyos, no? Huwag kang magtatampo sa Panginoon kung ikaw ay kanyang dinidisiplina, no? Huwag mo ikagagalit, no? Yung kanyang pagtatama, sapagkat ang dinidisiplina ng Panginoon ay yung minamahal niyang anak. Katulad ng tatay na kinakatuwaan yung kanyang anak. At yan po ay napakagandang paghahalin tulad ni King Solomon. Ano po? Nakakalungkot nga lamang sa atin pong panahon na yung mga bata minsan ang nasusunod sa mga desisyon ng mga parents, di po ba? Baligtad na. Dati, ang mga parents ang nasusunod sa mga desisyon ng mga bata. Pero ngayon, yung mga bata na pagka ayaw pumunta, ayaw bumangon ng mga bata, yun po ang ating gagawin, di po ba? Pero dito, ang sabi po ni Haring Solomon, ang paalala niya sa kanyang anak, huwag kang magagalit pagka dinidisiplina ka ng Panginoon. Why? Because it is designed to remove us from destruction. At mga kapatid, sa ating pong buhay, nakakaranas po tayo ng punishment from God dahil sa mga pagkakamali nating ginagawa. At sana, gaya na sabi ni Solomon, huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo, no? At huwag tayong lalayo sa Panginoon. Kasi those are designed to remove us from destruction, no? To purify us, no? At kailangan po natin 'yan sa buhay po natin. Parang katulad nga rin ng ating pagdisiplina sa ating mga anak, no? Kailangan nating disiplinahin sila sapagkat kung hahayaan natin sila, ay sila'y mapapahamak. Di po ba? And then, ang pangalawa na makikita po natin dito po sa essential purification, hindi lamang to remove us from destruction, but to redirect us to our destination. No? To redirect us to our destination. Kundi tayo ay itama, no? Sa tama nating dapat puntahan. Okay? Ang sabi sa Psalm 119 verse 67, "Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word." So sabi niya, before I was afflicted, I went astray, no? So bago ako magkaroon ng karamdaman, no? Ako ay napalayo sa Panginoon. No? Ako ay naligaw ng landas. Pero because of my affliction, ang sabi niya dito, "But now I obey your word." No? Dahil sa pagdisiplina, no? Dahil sa punishment na binigay sa akin ng Panginoon, ngayon ako'y sumusunod na. Ngayon ako ay nasa tama ng direksyon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, no? Magandang i-evaluate natin. Bakit kaya natin ito nararanasan? Bakit kaya ibinigay ito sa atin? Baka may mga nakakalimutan tayo. No? Baka na-out of focus na po tayo. Baka naliligaw na tayo ng landas. Baka tayo po ay tinatapik ng Panginoon at sinasabi na, "Hey, anak, napapalayo ka na. No? Kailangan mo na bumalik sa tamang daan." At kaya po ang naranasan ni Haring David. Ano po? Pinurusahan siya ng Panginoon. Ano po? Dinisiplina siya ng Panginoon para siya ay bumalik at para siya ay sumunod sa Panginoon. Bakit po? Para marating natin yung tama nating destinasyon. At ang destinasyon po na inilaan sa atin ng Panginoon, yun po ay ang langit na bayan. Yun po ang lugar ng kasiyahan, kapayapaan at kasaganaan. Gusto po ng Panginoon na maranasan natin ito at makarating tayo dito. Ngayong gabi mga kapatid, meron tayong tatlong nakitang pangako ng Panginoon nung inutusan na tayo na huwag tayong matakot. No? Pinangako niya, ang una, His enduring presence. Second, His eternal preservation. And third, His essential purification. Napakahirap po na mamuhay nang ikaw ay laging kakaba-kaba sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, no? At sa mga susunod na mga araw ng buhay po natin.
Ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Salamat sapagkat itinuro niya ito sa atin. Sapagkat kung hindi natin alam ito, no, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng buhay meron po tayo. Marahil ay marami na tayong karamdaman na iniinda. Pero salamat sa Panginoon because He told us, He commanded us not to fear, no? Because of His three promises. Nawa atin po itong panghawakan pagka tayo po ay dumadaan sa iba-ibang mga hamon sa ating pong buhay. Sapagkat ang lahat ng pangako ng Panginoon, ito po ay kanyang tinutupad at ito po lamang ang magtatanggal ng ating pong takot. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pangakong ito. Salamat sapagkat ilandaang beses mong inulit ito sa buong Biblia. Sapagkat ang mamuhay sa mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng problema. At ang epekto nito, Panginoon, sa amin, kami po ay natatakot, naaaburido kami, at nahihirapan kaming sumampalataya sa inyo. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay nagbibigay sa amin ng kaaliwan, kalakasan, kapayapaan at kagalakan. Lord, help us to trust you. Help us to stand in your promises, Panginoon, sapagkat lahat ng mga pangako mo ay inyo po itong tinutupad. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.